Nararamdaman ni Azumo Kamizuki at Kitetsu Hagane ang pagod matapos magbantay sa pasukan ng Konoha buong gabi. Biglang lumindol, pero hindi pala lindol, si Might Guy lang pala, tumatakbo ng sobrang bilis papasok ng bayan habang karga si Kakashi sa likod. Masaya siyang nagdeklara na siya ang unang nakarating, pero agad siyang nasundan ni Lee na sinabing siya ang pangalawa. Sinabi ni Guy na pangatlo si Lee at pangalawa si Kakashi, kaya napaluha si Lee sa tuwa. Nasaksihan ito ni Azumo, Kitetsu, Naruto, Sakura, Tenten, at Neji na humabol din sa kanila. Dumiretso ang grupo sa ospital para ipa-admit si Kakashi na hindi makagalaw matapos gamitin ang Mangekyou Sharingan laban kay Deidara. Ipinaliwanag ni Tsunade na kailangang magpahinga ni Kakashi ng 1 linggo dahil sa laban. Pagkalabas ni Tsunade ng ospital ay dali-daling sumunod si Sakura papunta sa balkonahe kung saan napansin ito ni Naruto. Doon, ipinaalam niya kina Tsunade at Shizune ang huling sinabi ni Sasori na may spy siya kay Orochimaru at magkikita sila sa Tenchi Bridge sa Kusagekure 6 na araw mula ngayon. Sinabi ni Tsunade na maaaring patibong ito ng Akatsuki, ginagamit ang pangalan ni Orochimaru bilang Pain. Pero determinado si Sakura at sinabi niyang handa silang lumaban kahit sinong Akatsuki pa ang lumitaw. Pinayagan ni Tsunade ang misyon pero pinaalalahanan si Sakura na kailangang humanap ng bagong miyembro para palitan si Kakashi. Sabi ni Shizune, dalawa ang dapat hanapin ni Sakura dahil hindi dapat isali si Naruto sa laban kontra Akatsuki at inalok ang sarili niyang team. Pero sagot ni Tsunade, may matinding dahilan sina Naruto at Sakura para iligtas si Sasuke at handa silang ibuwis ang buhay nila para rito, isang determinasyon na wala sa ibang team. Tinanong pa niya si Shizune kung ano kaya ang sasabihin ni Naruto kung narinig niya ang usapan. Sakto namang nasa bubong si Naruto at narinig ang lahat. Sinabi niyang siya na mismo ang maghahanap ng bagong kakampi at agad umalis. Napailing si Tsunade sa pagiging padalos-dalos ni Naruto, samantalang naalala ni Shizune kung paano umasa ang mga tao kay Naruto, lalo na't siya ang nakakuha ng kwintas ng unang Hokage. Habang naglalakad sa bayan, pinag-iisipan ni Naruto kung sino ang bagong kasamahan niya. Dapat malakas, hindi pabigat sa team, kaibigan niya para may teamwork, at higit sa lahat, hindi masyadong gwapo para hindi ma-distract si Sakura. Napakinggan siya ni Shino at sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Hindi agad nakilala ni Naruto si Shino na nainsulto at sinabing hindi dapat nakakalimutan ang kaibigan. Biglang dumating si Kiba, nakasakay kay Akamaru, na ngayon ay napakalaki na. Agad na nakilala ni Naruto si Kiba at Akamaru na lalong ikinadismaya ni Shino. Inalok ni Naruto si Kiba na sumama sa misyon pero sinabi nitong may sarili na silang misyon kasama si Kurenai. Napansin naman ni Naruto si Hinata na palihim na nanonood sa kanila. Nang lapitan niya ito, agad itong namula at hinimete. Nang mahimasmasan si Hinata, tinanong siya ni Naruto kung pwede siyang sumama sa misyon nila pero lalo lang siyang namula at muling hinimete. Dahil wala pa ring kasama, sinubukan ni Naruto si Shikamaru pero abala ito sa pag-aasikaso ng Chunin exams. Biglang dumating si Choji, dala ang tanghalian ni Shikamaru, at natuwa nang makita si Naruto. Nagpresenta agad si Choji na sumama kay Naruto kahit may sarili rin siyang misyon kasama sina Asuma at Ino. Napansin ni Naruto na parang tumaba si Choji. Kaya sinugod siya ni Shikamaru habang pinalaki naman ni Choji ang kaliwang braso niya. Biglang sumugod sa kanila ang isang ink beast pero madali itong winasak ni Choji. Ang sumalakay pala ay isang ninja mula sa Konoha, si Sai, na tahimik na nanonood sa kanila mula sa malayo. Gumamit si Shikamaru ng shadow imitation technique para pigilan si Sai at sinabing bahala na si Naruto. Sumugod si Naruto pero naglabas si Sai ng 6 pang ink beast gamit ang kanyang pintura at pinaatake ang mga ito kay Naruto. Habang nasa balkonahe sina Tsunade, Shizune, at Sakura matapos umalis ni Naruto para humanap ng bagong miyembro ng team, muling ipinahayag ni Shizune ang kanyang pag-aalala sa pagpapadala kay Naruto sa mga misyon na may kinalaman sa Akatsuki. Natatakot siyang baka mahuli ito ng grupo. Naalala ni Sakura nung sinubukang habulin ni Naruto si Deidara at buti na lang ay pinigilan siya ni Kakashi. Dahil wala na si Kakashi sa kanilang grupo, mas lalo siyang nag-alala na baka ngayong wala na itong gag-abay kay Naruto. Matuloy na ang nais ng Akatsuki. Naiintindihan nito ni Tsunade kaya nagdesisyon siyang magdagdag ng bagong miyembro sa Team 7 na siyang papalit sa mga naiwanang posisyon ni Kakashi at Sasuke. Samantala, mabilis na tumakbo si Naruto papunta kay Sai na pinakawalan ng kanyang 6 na ink beast para atakihin siya. Gamit ang Shadow Sowang technique, tinusok ni Shikamaru ang mga halimaw kaya nakalapit si Naruto kay Sai at umatake gamit ang kanai. Nasalag ito ni Sai gamit ang kanyang espada at saka tinawag na mahina si Naruto. Sabay pang-aasar na wala itong balls.
Dahil sa inis, sinubukang hulihin ni Shikamaru si Sai gamit ang shadow imitation technique pero nakatalo nito sa ere para umiwas. Nang tanungin ni Naruto kung sino siya, sinabi lang ni Sai na malalaman din niya kalaunan, saka biglang nawala gamit ang ink mist technique. Nang maglaho si Sai, dumating naman si Ino, hinahanap si Choji. Nang makita si Naruto, tuwang-tuwa ito dahil 3 taon na silang hindi nagkikita. Samantala, pinatawag si Tsunade sa isang pagpupulong kasama ang mga matatandang miyembro ng Konoha Council. Sinabi nila na si Shizune ay matagal nang nakikipagpulong sa kanila tungkol sa desisyon ni Tsunade na ipadala si Naruto sa mga misyon laban sa Akatsuki. Sinabi ng matatanda na dapat bawasan ang mga misyon ni Naruto at hindi na ito pinapayagang lumabas ng nayon. Naniniwala silang bilang isang Jinchuriki, dapat lang siyang bantayan palagi at ikulong para maiwasang mahuli siya ng Akatsuki. Dagdag pa nila, kung bibigyan man siya ng misyon, kailangan laging may anbo na nakabantay sa kanya. Tumanggi si Tsunade dahil naniniwala siyang si Naruto ay isang mahalagang ninja at malakas na asset para sa Konoha. Gayunpaman, pumayag siyang ibalik ang Team 7 sa 4 na miyembro at sumang-ayon sa desisyon ng mga matatanda na magtalaga ng isang anbo na babante kay Naruto. Dahil dito, tinawag ng mga matatanda si Danzo, isa pang matandang pinuno ng Konoha, na pumili ng isang miyembro mula sa root program upang pumalit kay Sasuke. Pumayag si Tsunade sa napili ni Danzo, ngunit ipinaalam din niyang si Kakashi ay hindi pa maaaring bumalik, kaya siya na ang pipili ng bagong leader ng grupo. Sumang-ayon ang mga matatanda pero sinabing dapat isang anbo rin ang ipalit kay Kakashi. Tinanggap ni Tsunade ang kondisyon at umalis sa pagpupulong. Habang pabalik sa kanyang opisina, pinagalitan niya si Shizune sa pakikipag-usap nito sa mga matatanda nang hindi niya nalalaman, ngunit sinabi rin niyang wala siyang tiwala kay Danzo. Galit din siya dahil tila inunahan pa siya ni Danzo sa mungkahing dapat may anbo member sa Team 7, isang ideyang balak na rin naman niyang gawin. Dahil kailangan niyang pumili ng bagong kapalit ni Kakashi, tinawag niya ang isang anbo captain na pinangalanan niyang Yamato. Pinayuhan niya itong alisin ng maskara dahil hindi ito isang anbo mission. Inutusan din niya si Yamato na hindi lang bantayan si Naruto kundi pati ang pinili ni Danzo bilang bagong miyembro ng Team 7. Ipinaliwanag ni Tsunade na si Danzo ay isang matagal ng kalaban ng kanyang dating guro, ang Third Hokage, na hindi rin ito pinagkakatiwalaan noon. Dagdag pa niya, si Danzo rin ang nagtatag ng isang lihim na training unit na tinatawag na ROT. Kahit na opisyal na itong sinasabing na disband, naniniwala si Tsunade na may koneksyon pa rin si Danzo rito. Dahil ang pinili ni Danzo para sa Team 7 ay galing sa ROT, iniutos niyang bantayang mabuti ito. Di nagtagal, nagtipon sina Naruto at Sakura sa lugar kung saan sila pinapapunta ni Tsunade. Excited si Naruto na magkaroon ng bagong kasama sa team, ngunit bigla siyang nainis nang makita na si Sai ang ipinalit kay Sasuke. Ipinakilala naman ni Yamato ang sarili bilang bagong leader ng Team 7, ngunit agad niyang napansin na magiging mahirap pagsamahin sina Naruto at Sai dahil sa tensyon sa pagitan nilang dalawa. Si Yamato na ang pansamantalang leader ng Team Kakashi, pero nagkaproblema agad dahil ayaw ni Naruto na isama si Sai sa grupo. Kinausap niya si Sakura at sinabi na inatake siya ni Sai kanina habang kasama niya ang Team 10. Pinaliwanag naman ni Sai na gusto lang niyang subukan ang lakas ni Naruto at napagpasyahan niyang mahina lang ito. Nainis si Naruto at tinangkang suntukin si Sai pero pinigilan siya ni Sakura. Napag-alitan ni Sakura si Sai sa ginawa nito pero sabi ni Sai gusto naman daw niya ang lahat. Pati ang mga pangit na babae tulad ni Sakura. Dahil dito, muntik nang suntukin ni Sakura si Sai pero pinigilan siya ni Yamato bago pa ito makasapak. Ipinaliwanag ni Yamato ang kanilang misyon, aarestuhin nila ang spy ni Sasori sa Tenchi Bridge sa Kusagekure. Kapag naging matagumpay ang misyon, may posibilidad na mapatay si Orochimaru at mabawi si Sasuke. Matapos nito, pinauwi muna ni Yamato ang lahat para maghanda at inutusan silang magkita sa front gate ng Konoha matapos ang isang oras. Sa kwarto ni Sai, habang nag-iimpake ng gamit, bigla siyang inatake ng isang misteryosong lalaki, isa palang Anbo agent. Ibinigay nito ang isang lihim na ulat mula kay Danzo. Napansin din ng lalaki na may dalang lumang gamit si Sai mula pagkabata at pinaalalahanan siya na bilang miyembro ng ROT, hindi sila dapat magkaroon ng emosyon. Sila ang Invisible Root na siyang pundasyon ng Konoha, kaya hindi sila dapat nagpapadala sa damdamin. Matapos sabihin ito, umalis ang Anbo agent. Habang naglalakad pa uwi, napansin ni Sakura na parang may hawig si Sai kay Sasuke. Pero hindi ito matanggap ni Naruto at sinabing si Sasuke ay 1,000,000 beses na mas mahusay kaysa kay Sai. Pagkatapos, naghiwalay sila at umuwi na rin para mag-impake. Tiningnan ni Naruto ang lumang team photo nila at muling pinanggako sa sarili na ililigtas niya si Sasuke. Samantala, dumating si Jiraiya sa ospital para bisitahin si Kakashi.
Dala niya ang 2 volume ng Icha Icha at sinabi niyang may mahalaga silang dapat pag-usapan kasama sina Tsunade at Yamato. Hindi pamilyar si Kakashi sa pangalang Yamato pero ipinaliwanag ni Jiraiya na ito ay isang codename at makikilala niya ito pag nakita na. Dumating sina Tsunade at Yamato at dito ipinaliwanag ni Kakashi ang tungkol sa Berserk mode ni Naruto kapag ginagamit niya ang chakra ng Nine Tails. Sinabi niyang kaya niyang pigilan si Naruto gamit ang chakra suppressing seal. Pero hanggang 2 buntot lang. Nagulat si Yamato sa narinig habang si Jiraiya naman ay naging seryoso. Tinanong ni Kakashi kung ilang buntot na ang nakita ni Jiraiya. Sa halip na sumagot agad, hinubad ni Jiraiya ang kanyang damit at ipinakita ang peklat sa kanyang katawan. Sinabi niyang 2 beses lang siyang muntik nang mamatay sa buong buhay niya. Una, nang mahuli siyang naninilip sa hot springs at halos patayin siya ni Tsunade. Pangalawa, nang si Naruto ay umabot sa 4 na buntot ng Nine Tails. Dahil dito, lalong nag-alala ang grupo dahil alam nilang kaya pang lumakas ni Naruto hanggang 9 na buntot. Habang patungo sa meeting place, nakita ni Sakura sina Tsunade at Shizune na kara-rating lang mula sa ospital. Nakiusap siyang makausap si Tsunade bago siya umalis. Habang nag-uusap sila sa opisina, biglang dumating si Danzo at tinanong kung may ANBO member na sa Team Kakashi. Sinabi ni Tsunade na ang napiling leader ay dating miyembro ng ANBO noong panahon ng 3rd Hokage. Dito, nagbigay ng patama si Danzo na sana raw ay hindi ito kasing bait at mahina gaya ni Hiruzen Sarutobi. Nang umalis si Danzo, nagtanong si Sakura kung sino ito. Ipinaliwanag ni Tsunade na si Danzo ay matagal ng kalaban ng kanyang dating guro. Habang si Sarutobi ay isang mapayapang leader, si Danzo naman ay isang taong puro militar at gyera ang iniisip. Hindi rin pinagkakatiwalaan ni Tsunade si Danzo, pero alam niyang galit ito sa kanya dahil siya ay apo ng First Hokage na siyang nagturo kay Sarutobi ng mga paniniwala nito. Biglang naalala ni Sakura na may oras pa sila at nagpaalam na kay Tsunade. Pagdating sa front gate, nandun na sina Naruto, Sai, at Yamato. Agad silang umalis ng Konoha, pinangungunahan ni Yamato sa kanilang bagong misyon. Habang nasa opisina ni Tsunade, nag-aalala si Shizune sa tensyon sa pagitan ni Naruto at Sai. Sinisi siya ni Tsunade, sinasabing kung hindi niya lang kinausap ang mga matatanda ng Konoha Council, hindi sana napasama si Sai sa team. Ipinaliwanag ni Shizune na hindi niya akalaing pipiliin ng matatanda ang isang miyembro ng root ni Danzo. Inutusan siya ni Tsunade na alamin ang tunay na pakay ni Danzo at kung sino talaga si Sai. Dagdag pa niya, umaasa siya kay Sakura na pigilan ang gulo sa pagitan ni Naruto at Sai. Pero duda si Shizune dahil tingin niya, minana ni Sakura ang bilis uminit ng ulo ni Tsunade. Habang papunta sa Tenchi Bridge, hindi pa rin tinatantanan ni Naruto ng masamang tingin si Sai. Napansin ito ni Sai at sinabing kung magpapatuloy si Naruto, sa isapakan niya ito. Nasar si Naruto at sinagot siya pabalik. Pinagsabihan sila ni Yamato, sinabing dapat natutunan nila kay Kakashi ang halaga ng teamwork. Ipinaliwanag niya na ang isang grupo ay kailangang may tiwala sa isa't isa. Sagot naman ni Naruto, hindi kailanman magiging tunay na miyembro ng Team Kakashi si Sai dahil ang tunay na pang-4 nilang kasama ay si Sasuke. Sinabi niyang si Sai ay panandali ang pamalit lang kay Sasuke. Sagot naman ni Sai, mabuti na lang daw at hindi siya katulad ni Sasuke dahil para sa kanya, isang traidor si Sasuke. Dahil dito, muntik nang sumugod si Naruto pero pinigilan siya ni Sakura. Pinakiusapan ni Sakura si Sai na unawain si Naruto dahil hindi pa lang siya sanay sa kanya. Nginitian niya si Sai, kaya nag-relax ito ng bahagya. Pero bigla siyang sinuntok ni Sakura at tumilapon palayo. Sinabi ni Sakura na pinapatawad niya si Naruto pero wala siyang pakialam kung mapatawad siya ni Sai o hindi. Binalaan niya ito na wag nang magsasalita ng kahit ano tungkol kay Sasuke kung ayaw niyang mas malala pa ang abutin niya. Napagpasyahan ni Sai na tumahimik na lang pagdating kay Sakura pero natuwa siya dahil natutunan niyang pwedeng gamitin ang pekeng ngiti bilang panlilinlang. Napuno na si Yamato sa kakagulo nila kaya gumawa siya ng isang kahoy na hawla. Nagulat si Sakura dahil alam niyang ang tanging gumagamit lang ng wood release ay ang First Hokage. Tinanong niya kung paano ito nagagawa ni Yamato. Sabi ni Yamato, may dalawa silang pagpipilian, manatili sa loob ng hawla buong gabi o mag-relax sa isang hot spring. Siyempre, pinili nilang mag-hot spring. Habang nagre-relax, sinabi ni Yamato na walang mas magandang paraan para mag-bonding ang mga lalaki kundi ang maligo ng hubot-hubad sa isang mainit na paliguan. Napakunot noo si Naruto sa sinabi niya, pero biglang sinabi ni Sai na nagulat siyang may balls pala si Naruto. Dahil dito, nagwala si Naruto at napasigaw tungkol sa sinabi ni Sai. Narinig ito ng mga babaeng naliligo sa kabilang side ng hot spring at nagtawanan. Napahiya si Sakura dahil sa kaguluhan ni Naruto. Nang marinig ni Naruto ang tawanan, napahiya rin siya.
Sabi naman ni Sai kahit papaano napatawan niya si Sakura. Biglang naisip ni Naruto na sumilip sa kabilang side ng hot spring. Pero bago pa siya makagalaw, sinabi ni Yamato na minsan nang sinubukang sumilip ni Jiraiya noon at halos mapatay siya ni Tsunade na bali ang mga braso't tadyang niya at durog ang kanyang lamang loob. Sinabi ni Yamato na baka ganun din ang gawin sa kanya ni Sakura. Dahil sa takot, hindi na gumalaw si Naruto at nanatili na lang sa pwesto niya habang umaalis sina Sai at Yamato sa hot spring. Matapos ang paliguan, bumungad sa kanila ang isang masaganang hapunan. Tuwang-tuwa si Naruto at sinabi niyang sana si Yamato na lang palagi ang leader nila kung ganito kasarap ang kain sa bawat misyon. Sang-ayon naman si Sakura. Pero ibinunyag ni Yamato na siya mismo ang nagbayad ng hot spring at pagkain para lang mapasaya ang team. Matapos kumain, natulog na ang lahat. Kinabukasan, habang mahimbing pa ring natutulog si Naruto, nagising si Sai, nagbihis, at lumabas ng bintana nang hindi nagpapalem. Nagising din si Sakura at nang sumilip siya sa bintana, nakita niyang si Sai ay kaina-hinalang naglalakad sa ibabaw ng pader. Nanaginip si Naruto na bogbog sarado siya ni Sakura at lahat ng babaeng kilala niya, lahat nakatapis ng tuwalya, matapos siyang mahuli sa paninilip. Agad siyang nagising mula sa bangungot at napansin niyang wala si Sai. Lumabas siya at nasalubong si Yamato na nagsabi sa kanya na nasa labas si Sai. Inutusan siya ni Yamato na tawagin si Sai at Sakura para makaalis na sila sa misyon. Samantala, nakita ni Sakura si Sai na abala sa pagguhit. Dahil na curious, nagbihis siya at nilapitan ito. Nagulat siya sa talento ni Sai sa pagguhit dahil hindi niya akalaing ang isang mukhang walang emosyon ay may ganitong sensibilidad. Tinanong niya kung ano ang pamagat ng iginuhit nito, pero sagot ni Sai, hindi siya nagbibigay ng titulo sa kanyang mga obra. Ipinunto ni Sakura na madalas pinapangalanan ng isang artista ang kanyang gawa batay sa nararamdaman o iniisip niya habang ginagawa ito. Ipinaliwanag ni Sai na libo-libo na ang iginuhit niya pero hindi niya ito pinapangalanan dahil wala naman siyang nadaramang emosyon. Narinig ito ni Naruto at hindi na nagulat. Sinabi niyang hindi na nakakagulat na ang isang taong tulad ni Sai ay walang nararamdaman. Napatingin siya sa guhit ni Sai at sinabing wala naman itong espesyal. Sinagot siya ni Sai na pati naman ang ari niya ay wala ring espesyal. Biglang natawa si Sakura habang namula si Naruto sa sobrang hiya. Sinabi ni Sai na mauna na silang umalis at susunod na lang siya matapos niyang mag-empake. Nagpresenta si Sakura na tulungan siyang mag-empake at napansin niya ang isang lumang picture book. Sinabi ni Sai na siya mismo ang gumuhit nito. Nagtanong si Sakura kung maaari niya itong basahin sa daan pero tumanggi si Sai at sinabing pag-aari iyon ng kanyang nakatatandang kapatid kaya hindi niya ito ipinapakita kon inuman. Paglabas nila, nasalubong nila si Yamato na nakahanda ng umalis. Napansin niyang hindi pa rin nagkakasundo ang grupo. Pero agad na nagkunwaring nakangiti sina Sakura at Naruto para hindi na hamaba ang usapan kaya nagpatuloy na sila sa kanilang misyon. Habang naglalakad papunta sa Kusage Pier, biglang lumihis si Yamato sa daan at naglakad sa loob ng kagubatan. Ipinaliwanag niya na maaaring patibong lang ng Akatsuki ang impormasyon ni Sakura at maaaring targete nila si Naruto. Naglakad sila hanggang sa Gum Abbey hanggang sa makita ni Yamato ang isang malawak na lugar na perpekto para magpahinga. Gamit ang kanyang wood release, lumikha siya ng isang bahay na gawa sa kahoy para matulugan ng team. Bago matulog, ipinaliwanag ni Yamato ang plano nila. Dahil ang spy ni Orochimaru ay inaasahan si Sasori, magpapanggap siyang si Sasori gamit ang Hirako puppet. Sinabi niyang humingi siya ng impormasyon mula sa Suna pero kailangan pa rin niyang malaman ang mga kilos at ugali ni Sasori mula kay Sakura para maging mas makatotohanan ang pagpapanggap. Ipinaliwanag ni Yamato na siya ang unang haharap sa spy. At ang misyon nila ay hulihin ito nang hindi pinapatay o sinasaktan. Kung sakaling mabaigo siya at mauwi sa laban, kailangang gumamit sila ng body system kung saan dalawang ninja ang magtutulungan sa laban habang pinoprotektahan ang isa't isa. Itinalaga niya si Sakura bilang kanyang kasama, kaya naiwan sina Naruto at Sai bilang pangalawang team. Hindi natuwa si Naruto sa desisyong ito dahil ayaw niyang makipaglaban kasama si Sai. Nagtatago sina Naruto at Sai sa likod ng isang malaking bato habang pinagmamasdan ang Tenchi Bridge. Napansin nila ang isang tauhan ni Orochimaru sa tulay. Biglang may narinig na tunog ng kampana si Naruto at nang lumingon siya, nakita niya si Sasori, nakasuot ng robe ng Akatsuki at nasa loob ng kanyang Hirako puppet, papunta sa tulay. Nang mag-thumbs up si Sasori, agad na umatake sina Naruto at Sai sa spy, na sa totoo lang ay si Yamato lang na nagkukunyaring spy, at si Sasori, Hirako, ay si Sakura lang pala na nagbabalat kayo. Sinubukan ni Naruto at Sai na gumamit ng taijutsu laban kay Yamato, pero madali itong naiwasan ni Yamato at sinipa pa si Naruto, sabay sabing kulang pa ang kanilang mga galaw.
Muling umatake sina Naruto at Sai, nag-cross sila sa ere, at inilagay ni Sai ang kanang kamay niya sa likod upang makagawa si Naruto ng Rasengan sa palad niya. Pero ginamit ni Yamato ang wood release technique niya para magpausbong ng mga ugat mula sa lupa na siyang gumapos kay Sai. Ngunit lumabas na hindi pala totoong Sai yon kundi isang shadow clone lang ni Naruto. Biglang sumugod ang tunay na Naruto kay Yamato. Habang ang tunay na Sai na nagtatago sa likod ng puno ay gumamit ng Super Beast imitating drawing technique. Gumuhit siya ng ahas at binuhay ito tapos pinadala para balutin sina Naruto at Yamato. Ngunit ginamit ni Yamato ang body replacement technique para makaiwas. Tumakbo si Sai para hanapin ang tunay na Yamato habang naiwan si Naruto na nakatali. Di nagtagal, natuntun ni Naruto at Sakura si Sai sa kagubatan at nakita nilang bihag na nito si Yamato. Napansin ni Yamato na masyadong mataas ang kakayahan ni Sai para lang maging simpleng miyembro ng team. Sa isip niya, may mabigat na dahilan si Tsunade kung bakit siya nagdududa kay Sai. Samantala, napansin din ni Sai kung gaano kalakas si Sakura dahil napiunit nito ang kanyang ink snake ng walang kahirap-hirap. Sinabi niya sa sarili na hinding-hindi siya dapat tamaan ni Sakura. Sa galit, tinanong ni Naruto si Sai kung alam ba niya ang ibig sabihin ng salitang kasama. Ang sagot ni Sai, isinulat niya lang ito sa scroll na lalong ikinainis ni Naruto. Nagtanong si Naruto kung bakit siya iniwan ni Sai na nakatali at ipinaliwanag ni Sai na wala namang silbi ang ginawa ni Naruto. Kung gagawa siya ng shadow clone na mukhang Sai pero gagamit pa rin ng isang jutsu na tanging tunay na Naruto lang ang nakakaalam, parang sinigaw na rin niya kay Yamato na may isang tunay na Sai na nagtatago kung saan. At dahil nagalit si Naruto nang gumamit si Yamato ng body replacement technique para makatakas, nagdesisyon si Sai na hindi na niya pwedeng alagaan si Naruto habang hinuhuli si Yamato. Kaya iniwan na lang niya itong nakatali hanggang matapos ang misyon. Naglakad palayo si Naruto sa inis pero biglang nagtanong si Sai kung bakit sobrang porsigido siyang iligtas ang isang kasama tulad ni Sasuke kahit na pinili nitong talikuran ng Konoha at ang kanyang mga kaibigan para kay Orochimaru. Napatiimbagang si Naruto sa galit kaya kinabahan si Yamato baka mag-transform ito sa version 2 form. Pero hindi yun nangyari. Sa halip, sinabi lang ni Naruto na gagawin niya ang lahat para mailigtas ang isang kasama, kahit pa makipagtulungan siya sa isang tulad ni Sai. Ipinaliwanag ni Sakura kay Sai na si Sasuke ay parang kapatid na ni Naruto. Hinimok niya itong unawain ang sitwasyon dahil may kapatid din naman si Sai. Ibinunyag ni Sai na patay na ang kanyang kapatid kaya hindi niya alam kung paano dapat magmukha ang isang taong nawalan ng kapatid. Nag-iisip siya kung ganoon din kaya ang ekspresyon ni Naruto. Napatahimik si Sakura sa sagot ni Sai at ipinaalala naman nito na wala siyang emosyon. Sinabi ni Yamato na bumalik na lang sila sa bahay nila na gawa sa kahoy para magpahinga. Habang naglalakad sila pabalik, sinabi ni Sakura kay Sai na maswerte pa rin ito. Ipinaalala niya na sinabi niya noon na hindi siya magdadalawang isip na saktan ito kung muli niyang babastusin si Sasuke. Pero gaya ni Naruto, titiisin na lang niya si Sai kung iyon ang kailangan para mailigtas si Sasuke. Sa huli, tinanggal ni Yamato ang pekeng Tenchi Bridge na ginawa niya gamit ang wood release. Bumalik ang grupo sa kanilang kampo, handa nang harapin ang totoong spy ni Orochimaru sa tunay na Tenchi Bridge kinabukasan.